isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko yun sa buhay. Ang atensyon ko, ibinibigay ko primarily sa mga taong may matututunan ako, hindi sa mga taong wala ako mapapala. Ngayon, going back. Isa sa pinakamalalaking natutunan ko kung bakit mahirap ang maraming Pilipino, hindi dahil tamad sila. Hindi rin dahil maluho sila eh. Hindi eh. Kasi nakita ko kung paano sila magtipid eh. Kahit kaliit-liitan, tinitipid pa nila. Hindi eh. Ang nakita ko, yung kawalan ng direksyon. Yun ang nakita ko. Kawalan ng direksyon, dalawang bagay din. As much as dalawang bagay, yung dating pinaniniwalaan ko na dahilan kung bakit mahirap ang mga mahihirap, ngayon, dalawang bagay din yung na-realize ko. Una, yung kawalan ng direksyon. Dahil wala silang direksyon, ano nangyayari? Paikot-ikot lang sila doon sa spiral of death na meron sila na susweldo, uubusin, susweldo, uubusin, susweldo, uubusin. Bakit? Kasi wala nga direksyon eh. Wala silang mapaglagyan ng pera nila, wala silang mapaglagyan ng atensyon nila. Wala silang makitang kahit na anong nasa dulo nung kung ano man yung nasa dulo. Ngayon, ano ngayon ang tinitignan nilang nasa dulo? Yung anak nila, sana maging mas mayaman kaya sa kanila. Sana maging successful kaya sa kanila. Lahat ng ginagawa nila para sa anak nila, sana under the hope na yung anak nila maging savior nila. Kasi wala nga silang makitang liwanag. Wala eh, nasa kadiliman ng karamihang mahirap eh. Wala silang makitang liwanag, hindi nila alam yung possibilities na pwedeng mangyari sa buhay nila kung sila yung tatrabaho. Kasi wala talaga silang makitang liwanag, ang dahilan kasi nandito lang sila sa isang lugar na tinatawag nating aroma. Andito lang sila sa isang lugar na tinatawag nating helping complex. Lahat ng nakapaligid dito walang pangarap. Walang direksyon, yun ang una. Pangalawa, dahil wala kang direksyon, hindi ka makapag-focus dun sa kung saan mo man gustong pumunta. So okay, ang pera mo napupunta rito, ang pera mo napupunta rito, ang pera mo napupunta dyan, ang pera mo napupunta rito. Walang eksaktong direksyon na dapat kinapupuntahan ng pera mo. Tapos wala ring eksaktong direksyon na dapat kinapupuntahan ng atensyon mo. Sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang bibig. Kung ano yung nakakapanagana sa puso, yun ang nagiging kayamanan ng tao. Ang problema, walang ibang maging kayamanan yung tao kasi wala siyang ibang makitang worth na maging kayamanan bukod sa anak niya. Yun ang pinaka-common na nakikita ko rito. Walang direksyon. Yung kawalan ng direksyon ang nagpapanatili sa kanila sa pagiging mahirap. Tapos nag-aanak sila, tapos halos lahat sila nagmamadaling maganak, tapos lahat sila binibigay sa anak, sa anak, sa anak, sa anak, sa anak, sa anak. Paano mababaliktad yun? Unahin mo muna sarili mo. Unang utos, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Ang pangalawang utos, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung pag-ibig mo sa sarili mo, ang gagamitin mong batayan ng pag-ibig mo sa kapwa-tao mo. Yung pag-ibig mo sa sarili mo, gagamitin mong batayan ng pag-ibig mo sa anak mo, sa asawa mo, sa kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga hindi mo kamag-anak at sa buong mundo. Yung pag-ibig mo sa sarili mo. Ano ibig sabihin? Kung gusto mo maging matalino anak mo, talinuhan mo muna bilang magulang. Kung gusto mo maging mayaman ng anak mo, ikaw muna maunang gumawa ng kayamanan. Kung gusto mo matutong mag-ipon ng anak mo, ikaw muna matutong mag-ipon. Tapos papanoorin ka ngayon ng anak mo and you will put on an outstandingly good show sa paningin ng anak mo. Tapos gagayahin ka ngayon ng anak mo. Tapos ikaw ang pinaka-paboritong karakter ng anak mo sa buong buhay niya. Ikaw ang hero niya, ikaw ang paborito niya, ikaw yung bida sa palabas ng anak mo. Pag nagawa mo yun, yung anak mo imposibleng hindi maging mayaman. Yun ang isa sa nakikita kong pinakamalalaking dahilan kung bakit mahirap ang maraming Pilipino. Walang direksyon. Wala. Hindi nila alam yung possibility. Paano ka magkakaroon ng direksyon kung hindi mo naman alam kung ano possibility? Ang alam mo lang itong maliit na bilog na to. Na ang alam mo, kikita o ubusin, kikita o ubusin, kikita para sa anak, kikita para sa anak, kikita para sa anak, kakantong mag-anak, magpaparami ng anak, paparali ng anak, kikita o ubusin, kikita o ubusin, kikita o ubusin. Walang ibang possibilities bukod dun. Wala kang nakikitang iba. Bukod dun, wala kang ibang nakikita. Pero pag ikaw muna magulang, yung naunang mangarap, yung anak mo magkakaroon ng pangarap. Pero ito mabigat. Bakit hindi magkaroon ng pangarap yung anak? Kasi kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga hindi nahuhulog ng masyadong malayo sa puno. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Ako po si The Chichester na nagsasabi, galingan mo sa buhay. Isang oras na ba tayo? Curious ako, kailan napuputol yung pangarap? I mean, kailan sila nawala ng pangarap sa lugar na to? Namanan nila yung kawalan ng pangarap. Namanan nila yung... Kung ano ang puno, siya ang bunga. Namana yung kawalan ng pangarap. Bakit? Kasi tignan mo yung hindi mo pagtuturo sa anak mo ng disiplina, yun ang nagtuturo sa anak mo ng kawalan ng disiplina. Ito ang problema. Halos lahat ng tao rito walang disiplina. Kasi hindi naman nila alam kung ano itsurang ng disiplina para yumaman eh. Iba-iba ang disiplina.
Halimbawa, tiyo, bibigyan kita ng magandang konsepto tungkol sa disiplina. Hindi, halimbawa, call center ka, disiplina, diba? Hindi pa pwede na yung disiplina sa militar, i-apply mo sa call center. Lalo na kung panggabi call center mo. Diba? Bakit? Ang militar maaga gumising. Diba? O, tapos ngayon, ano mangyayari ngayon? Maaga ka gumising, panggabi ka. Adi puyat-puyat ka ngayon. Wala sa lugar ng disiplina. Ang disiplina, unahin mo muna yung goal. Unahin mo muna yung pangarap. Ano yung pangarap? Ang pangarap, magkaroon ng bahay. Paano tayo magkakaroon ng bahay? Ano trabaho mo ngayon? Yung trabaho mo, ang gagamitin mo para dumami ipon mo, makakautang ka, madadagdagan ng konti yung pera mo na meron ka na dahil nangutang ka nga sa pag-ibig, ibibili mo ngayon ng bahay. Diba? Tapos ngayon, babayaran mo ngayon yun for 25 years. Yung trabaho mo, ang gagamitin mong pambayad, yung sweldo sa trabaho mo, gagamitin mong pambayad doon sa bahay na yun. Ngayon, eto tanong, ano gagamitin mong disiplina? Tignan mo yung goal mo. Tignan mo yung trabaho mo rin at the same time. Ano ang kailangan mo para dun sa trabaho na yun, para mag-succeed ka, para dumami pera mo, kailangan mo ma-promote. Ano requirement for promotion? Isa-isahin mo na ngayon. Yun ngayon yung disiplinang ikakabit mo rito. Hindi yung mag-iimbento ka na kung ano nalaman dito sa trabaho mo, tapos sasaksak mo rito. Hindi lalapat yan. Fitting the puzzle perfectly. Yun ang sikreto. Dapat tightly knit. Yung mismong disiplina mo, nakasang-ayon dun sa ginagawa mo. Kung ano yung ginagawa mo, magiging magaling ka dun dapat sa ginagawa mo, tapos yung disiplina mo, dun ngayon, dapat nakatutok dun sa ginagawa mo. Yun ang sikreto. Yun ang sikreto. Nakuha ko yun dito. Dati ko pa sinasabi yung tungkol dun sa ganung bagay. Pero ngayon ko lang naintindihan na hindi pala dahil tamad sila, kaya mahirap sila. Hindi rin dahil maluho sila, kaya mahirap sila. Hindi. Yung kawalan ng direksyon. Bakit walang direksyon? Kasi wala silang makitang ibang possibilities bukod dun sa bagay na mga meron sila. So, ang ginagawa nila, lahat na lang, ang possibility, sana yung anak ko magkaroon ng direksyon. So, ngayon, lahat ngayon ng resources nila, oras nila, panahon nila, pera nila, binubuhos nila dun sa anak nila. Sana yung anak magkaroon ng direksyon. Yun ang nakikita ko. Yung kawalan ng direksyon ang pinakadahilan kung bakit mahirap ang mga tao. And I may be wrong. Maling mali ako. Kasi matagal